ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Sino sa dalawa ang mawawala sa eksena? Si Evelyn ba na sinungaling at diniin si Lilet? O si Ino na isang sinungaling noon at gustong makabawi sa ate Lilet niya? Abangan natin sa Lilet Matias, Attorney at Law. Nakuha ni Ino si Evelyn Magas na unang witness ni Era na nagturo kay Lilet na pumatay kay Attorney Mir. Napanood kasi ni Ino sa balita kung saan huling namataan si Evelyn. Kaya hindi siya nag-aksaya ng panahon na puntahan agad si Evelyn para questionin at paaminin sa mga kasinungalingan nito. Sa kabilang banda, kausap ni Evelyn sa cellphone ang nag-utos sa kanya na ituro si Lilet sa krimen para madiin at makulong. Hindi niya namalayan na dumating na si Ino para kuhanin siya. May patalim na gamit si Ino. Tinutok niya ito kay Evelyn. Nagulat at natakot si Evelyn. Galit na galit si Ino sa kasinungalingan ni Evelyn dahil marami ang nadamay at pinahamak na tao. Pinasakay ni Ino si Evelyn sa kotse niya. Napilitan si Evelyn dahil natatakot siya sa patalim na hawak ni Ino. Dinala si Evelyn sa bagong mansyon na pinagtataguan ni Ino. Samantala, humingi ng pabor si Lilet kay Kurt na samahan siya sa opisina ni Trixie para makausap. Dinalaw ni Lilet si Trixie dahil nakokonsensya si Lilet sa nangyari noon kay Trixie. Mas pinaniwalaan pa ni Lilet ang mga kwento ni Ino kesa sa kwento ng sarili niyang kapatid. Kahit masungit si Trixie, pinaunlakan pa rin niya ang paanyaya ni Lilet na makausap siya. Sabi ni Lilet, "Trixie, andito ako para humingi ng sorry sa nagawa ko sa'yo. Hindi ko alam na pinagtanggol ko pala ang taong sumira sa'yo. Patawarin mo ako. Ngayon ko lang nalaman na totoo pala ang sinabi mo sa ginawa sa'yo ni Ino." Naka-ismid si Trixie. Nararamdaman ni Trixie na nagkita sila ni Ino. Kinumpirma niya ito sa pamamagitan ng pagtatanong kung nakausap ba niya si Ino. Sabi ni Lilet, "Oo, inamin niya na sa akin ang totoo." Nanariwan na naman kay Trixie ang galit. "Totoong nirape ako. Nirape ako ng taong pinagtanggol mo." Nagsisisi naman si Lilet. Sabi niya, "Alam kong hindi mo ako basta mapapatawad, pero gagawin ko ang lahat para makamit mo ang katarungan. Bigyan mo lang ako ng pagkakataon at panahon. Itatama ko ang mga mali ko." Hindi umimik si Trixie. Nagkatitigan lang sila. Samantala, nakakuha ng tiyempo si Evelyn na tawagan ng amo niyang nag-utos sa kanya. Lumayo kasi si Ino na mukhang may tatawagan rin sa cellphone. Pinaalam ni Evelyn na dinukot siya ni Ino. Sinabi niya rin ang lugar kung nasaan siya. Blinakmail ni Evelyn ang kausap na amo. "Kung hindi mo ipapadala ang perang para sa akin, mapipilitan akong umamin kay Ino para pare-pareho na tayong bumagsak." Nangako na ang among kausap na ibibigay ang gusto. Pero kailangan muna ni Evelyn na makatakas rito. May inutusan ang amo para tulungan na makatakas si Evelyn. Ayun lang ang sinabi ng amo. Pero ang totoong plano ay mapatay na rin si Evelyn para tuluyang walang makaalam ng sikreto. Sa mga oras na ito, inimbitahan naman ni Lilet si Kurt. Sa bahay na lang sila kumain dahil nagluto ang tinang niya. Pasasalamat na rin dahil sa pagsama ni Kurt na kausapin si Trixie. Sa pagkainan, nag-usap-usap ang pamilya Matias. Inamin ni Lilet ang mga revelasyon ni Ino tungkol sa kasalanan nito kay Trixie. Kapalit nito na pagkatiwalaan si Ino sa mga sinasabi niyang pagtanggi sa pagiging suspect sa pagpaanaw at kaso ni Attorney Mir. Hindi makapaniwala ang pamilya Matias sa mga inamin ni Ino dahil kahit sila ay hindi man lang nakahalata sa kasinungalingan noon ni Ino dahil na rin sa maamo nitong mukha. Pinag-usapan rin ng pamilya at ni Kurt ang tungkol sa mga susunod na gagawin ni Kurt at Lilet sa kaso ni Attorney Mir. Sa ngayon, ang hawak pa lang nilang ebidensya ay ang mga damit at gamit ni Ino. Kailangan nila makausap si Ino kung magiging primary witness ba siya o tuluyan na siyang magtatago. Kung magtatago siya, mapipilitan si Lilet na patawan si Ino ng guilty dahil hindi niya gusto makipagtulungan sa batas. Mga ilang sandali, nagring ang cellphone ni Lilet. May unknown number na tumawag sa kanya.
Lumayo muna siya sandali para sagutin ang tawag. Si Ino pala ang nasa kabilang linya. Sabi ni Ino, "Ate, kasama ko si Evelyn ngayon. Nag-aalala si Lilet. Pwedeng ikasama pa rin ito ni Ino dahil sa pilitang kinuha ni Ino si Evelyn na walang pahintulot at hindi kagustuhan ni Evelyn. Kasong pagdukot ito, tinanong ni Lilet kung nasaan sila sa mga oras na ito. Nasaan kayo? Ino, hindi maganda ang ginawa mo na kuhanin si Evelyn. Baka kasuhan ka pa ng kidnapping." Hindi iniintindi ni Ino ang kapahamakan na pwedeng mangyari sa mga sinabi ni Lilet. Sabi ni Ino, malalaman na natin kung sino ang nag-utos kay Evelyn para idiin ka sa kaso, para makulong ka. Maya-maya ay napalingon si Ino dahil may narinig siyang bagay na bumagsak. Mga dalahin ni Evelyn na busy rin sa kausap sa cellphone habang tumatakas. Hindi pa binababa ang tawag, narinig ni Lilet si Ino na sumigaw. Narinig ni Lilet na tinatanong ni Ino ang kausap kung saan siya pupunta. Alam ni Lilet na si Evelyn ang kausap nito. Sa pag-aalala ni Lilet, tinawag niya ang pangalan ni Ino. Narinig ng mga kasama ni Lilet ang sinabi niya. Mga naglingunan, napahinto sila sa pagkain. Nag-alala sila para kay Lilet dahil sa tono ng pananalita nito. Nagsilapitan sila, lalo na sina Tinang at Kurt. Sa kabilang banda, hinablot ni Ino ang buhok ni Evelyn, pati ang cellphone na hawak nito. Matindi ang pagkakahawak ni Ino sa buhok ni Evelyn para hindi gugustuhin ni Evelyn na makaalis. Nung mahablot ni Ino ang cellphone, alam niyang nasa kabilang linya pa ang kausap. Sinisigawan ni Ino, "Hello, sino ka ba? Magsalita ka. Ikaw ba ang nag-utos kay Evelyn? Ikaw ba ang mastermind sa pagpatay kay Atty. Mir? Sumagot ka." Ang kausap ni Evelyn sa kabilang linya ay narinig ang pagsigaw ni Ino. Pamilyar sa kanya ang boses at alam niyang si Ino ito dahil nakapagsumbong na rin si Evelyn na dinukot siya ni Ino. Ang babaeng may hawak ng cellphone ay pamilyar din, mga pormahan na katulad ng kay Patricia. Kung natatandaan nyo noon, bago pa lumabas si Evelyn bilang star witness, ay may kumausap sa kanya. Ang sinabi noon ni Evelyn, "Kilala kita, napapanood kita sa TV. Posibleng si Patricia ito, pero hindi pa rin sigurado na si Patricia pa rin ang pumatay dahil maaaring binayaran lang ni Patricia si Evelyn para sa ganun ay mapahamak si Lilet." Dala ng sobrang galit at puot ni Patricia kay Lilet. Inutusan niya si Evelyn na idiin sa kaso para makulong at magdusa si Lilet sa loob ng kulungan. Pero ngayon na nakalaya na si Lilet at hindi umubra ang statement ni Evelyn laban kay Lilet, ayaw nang bayaran ni Patricia si Evelyn sa kapalpakan nito sa inutos niya. Sa bahay naman nila Lilet, naging aligaga ang lahat sa pag-aalala kay Lilet sa pagkakataon na makita nila si Ino. Tinawagan ni Kurt ang mga pulis dahil sa update na nangyari. Pinaalam nila na tumawag si Ino sa kanila. Isa ito sa magiging lead kung saan nila matatagpuan si Ino. Maya-maya, dumating na nga ang mga pulis. Nag-alala si Lilet sa narinig na pagkataranta at takot na boses ni Ino. Sabi ni Lilet, "Parang kailangan nating tulungan si Ino." Nagtataka si Tinang. Sabi ng babaeng pulis, "May numero ka ng ginamit ni Ino, di ba? Tawagan mo, attorney." Kinuha nga ni Lilet ang cellphone at tatawagan. Pero hindi pa siya nakakapindot ng numero ay sumulpot naman ang isa pang pulis. May dala siyang magandang balita. "Attorney Matias, nahanap na namin kung saan nagtatago si Ino." Naging interesado ang lahat. Silang lahat ay napalingon at naghihintay sa susunod na sasabihin ng pulis. May tinawag sa akin ng mga kasamahan ko na may natagpo ang katawan sa lugar na yon. Natakot si Lilet. Baka kung ano ang nangyari kay Ino. Si Ino pa naman ay makakatulong sa kanila bilang testigo. Samantala, nabalitaan na rin ni Lorena at si RD ang mga pangyayari. Agad silang sumugod sa lugar kung nasaan si Ino. Dinatnan nila na may dilaw na banner sa paligid. Ibig sabihin, may namatay sa loob. Tanong ng tanong si Lorena at gusto niyang siguraduhin kung may nangyari bang masama sa anak niya. Sino ang maaabutan natin na namatay? Si Ino ba o si Evelyn?
Kagagawan ba ito ng amo ni Evelyn na kesa kumanta siya ay patahimikin na lang siya? Yan ang mga pakakaabangan natin sa Lilet Matias, Attorney at Law. Please like this video and please subscribe to my channel at magkita-kita po muli tayo sa mga susunod pang episodes.